Hello, kumusta mga Lodi? Kumusta po tayong lahat? Kumusta sa mga taga-kaprobinsya sa ating mga kaprobinsya sa ating YouTube channel sa probinsyano sa Manila? Kumusta ba? Kumusta ang araw natin? Pagkatapos ng isang napakasayang araw, ang daming nangyari sa ating bansa. Sa Senado, sa Kongreso, wala kang gagawin ngayon, well, usap-usap tayo. Samahan mo ako. Samahan niyo ako. Angat na rin tayo dito, mga Lodi. And of course, check natin kung yung mga, ano ba dapat natin mapag-usap-usapan. Marami. Ano ba mga intention ni now Senate President 10K Cayetano at ano bang purpose niya? Bakit talaga nagkaroon ng Senate Codita kahapon kung saan naman sa lower house, sa House of Representatives ay na-impeach sa pangalawang pagkakataon si VP Sara. Ano kaya? At ang pagtatakbo-takbo ni Senator Bato, akong bahala sa inyo, De La Rosa. Sukarapin daw no? Sukarap man sabi na ako'y bahala sa inyo, ako'y matubang sa inyo, mga higala. No? Ikaw sana. Kumusta na? Ito na aking mga kaibigan, itong mga halal upang manilbihan. Unahin daw nila kapakanan ng mga tao at ng bayan. Sa panahong may impeachment, mukhang may baton may lumipat. Ang sabing pagsilbihan ng bayan, self-interest over national interest pala yan. By the way, ako anang mga written original na ko, no? Og if ever dadaan sa wall nyo, yung mga single na yan, this is from the second album na ginawa natin. Pwede nyo namang i-download. Gamitin nyo yung background nyo, playback nyo na lang. Okay lang yun. Walang copyright yan, okay lang yan. So, use it if you feel like doing it. No, gawin nyo lang po. So, lapag lang kayo din yung mga comment. Ipa-follow kayo. Tandaan nyo yan, live po tayo lagi. Ngayon, kasi wala tayong magawa. Medyo kailangan nating unwind. Ganito lang tayo gumawa ng pag-unwind natin sa mga pangyayari sa ating bansa, sa mga nangyayari ngayon. At syempre, pag-usap-usapan natin para po sa inyong lahat. Iwan po kayo ng inyong mga bakas dyan. Lapag lang po, comment lang po, and i-follow ko kayo. Pa-follow ko talaga kayo. No? So, palagi yung tandaan yan. So, ano ang rason? Pag-usapan natin, ano ba ang reason ni SP 10K Cayetano? Bakit gusto siya naging SP? Bakit kaagad-agad na nagkaroon ng revamp sa Senado kahapon? Ano bang intention? At anong ginawa niya kay Senator Bato? Hi, Socrates Concept. Welcome, Lodi. Iwan ka na yung bakas. I-follow kita in case hindi kita pa na-follow. Salamat. Sama-sama tayo dito. Enjoy lang po natin. Oy, mga politikong trapo at bayaran masyadong garap alat pabigat sa bayan. Tanggalan ng maskara upang makilala. Dahil ito siya, nag-unwind lang tayo, mag-comment ka. Comment kayo mga Lodi, ano pa mga opinion nyo sa nangyari sa atin, no? Ano bang opinion niyo? Para sa akin, ang ginawa ni SP 10K, personal ko ito, personal opinion, personal observation ko ito. Ang ginawa niya, bakit ganon? Gusto niya maging SP kasi alam niya, kahit na-deny niya pa ito, alam niya na ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa lower house. Ngayon, dalawa lang choices eh. It's either meron siyang planong gagawin na naman, magic, sa pangalawang pagkakataon, or meron siyang intensyon na baka mag-traitor siya, i-impeach niya pa
I-impeach niya si VP Sara. At syempre, pag na-impeach si VP Sara, pag na-impeach si VP Sara, ma-impeach siya yung magiging Vice President. Naisahan sila doon. Diba? Diba? Hindi nila naisip yon. Ito sa akin, ito lang yung pananaw ko. Kayo, mag-iwan kayo ng message. Mag-message kayo mga Lodi. Anong pananaw nyo? Ha? Dalawang target ni SP Cayetano bakit na pinilit niya kahapon na dahil overwhelming ang vote ng yes to impeach Vice President Sara Duterte sa lower house kahapon for the second time around. So, alam niyo yun, marami na talaga. Siyempre, may nagtimbre din yun. Marami talaga. Sen. So, dapat maging SP ka dyan. Kasi malakas ang ebidensya, Sen. Diba? Nireview na rin niya yun. Alam niya na yun. Nakita niya yung mga ebidensya doon. No? Hindi ako maniwala na wala siyang hinahawakan ngayon na articles of impeachment on his own capacity. May nagbigay na yan sa kanya. Kaya, napilitan siya ngayon na maging SP. Inagaw niya kay Tito Sen para pagdating sa Senado, sabi nga niya, susundin nila ang rules of impeachment. Guard us, bantayan niyo kami, bantayan niyo ako. So, ibig sabihin, sa words niya, kung hindi siya magsisinungaling ngayon, hindi kagaya ng 10K noon, kung susundin niya talaga ang impeachment rules and law, so there's a probability na ma-impeach si VP Sara. At kung ma-impeach si VP Sara, sino ang magiging Vice President? The Senate President! Walang iba kundi si 10K Cayetano. Pangalawa siyang Cayetano na nag-take over as the Vice President after the impeachment. Right? Kasi si Gloria Macapagal Arroyo naging presidente nung na-impeach si Erap Estrada. Ewan ko nga ang anak ni Erap at saka yung anak ni Cayetano na siyang nakinabang na naging Vice President, yung tatay ni Peter Cayetano at ni Pia Cayetano na naging Vice President ni Gloria Arroyo, Senate President yun na nag-take over lang din. Diba? As Vice President nung umangat si Jimmy, Gloria Macapagal Arroyo as President, nag-take over, nag-take oath siya as President nung na-impeach si si Erap Estrada. Pero ironic na ang anak ng na-impeach at yung anak na nag-take over as Vice President, nagsama ngayon sa isang, sabihin natin politika. Politics is so dirty dito sa Pilipinas at naglalaro at pinaglalaroan lang ang mga damdamin ng mga Pilipino, lalo na yung medyo mahihina at hindi masyadong nakakahabol kung ano yung mga gustong iparating at ang mga gustong mga plano nila. Ito sa akin hindi naman pag-uudyok, pero numero uno ito na isa sa plano nila. Kasi kung sabihin mo, sinabi ni SP Cayetano na bantayan niyo ako, we will follow, the Senate will follow the impeachment rules and law. Susundin nila ang lahat mga kung anong dapat gagawin. So by that alone, pwedeng they will vote for the impeachment of VP Sara. Ma-impeach ngayon. Now, kung ma-impeach siya ngayon, si VP Sara, sino makikinabang? Ang Senate President ang papalit bilang Vice President. Yun. No? Diba? So, eto, diskarte nga talaga. Diskarte. Kaya, comment lang kayo mga kalodi, no? Mga lods, comment lang kayo. Libangan natin ngayon for this tanghaling tapat. 1:05 na ang oras natin. Usap-usap lang. Pangat tayo ba? Wala eh. Pangat ha. Resbakan din tayo dito. Ng bayan, self-interest over national interest pala yan. Hoy,
Mga politikong trapo at bayaran masyadong garapalag pabigat sa bayan. Tanggalan ng maskara upang makilala. Hindi pa ako, hindi bayan, kundi sarili nung una. Bumaba na kayo, di kayo dapat ibinoto. Puro kayo pakitang tao, bayan ay niloloko. Mga politikong trapo, bayaran at tarantado. Hoy, hoy, bumaba na kayo. Bumaba na kayo, mga trapo. Maawa naman kayo sa taong bayan. 'Di ba? Kaya mga lodi, kung hindi ka busy ngayon, mag-iwan ng bakas, susundan kita. Follow kita, follow back ka na lang, respect ka na lang. Alright? Wala tayong pamimigay, kundi mga ating mga opinyon at ating mga kuro-kuro sa mga mangyayari ngayon dito sa ating bansa. Nakakaawa ng Pilipinas. Oh my goodness. No? So balikan natin. Minabilis at hindi na nga nila in-inform ang Senate President, dating Senate President Soto. Dapat kasi alas 12, by tradition, nagpakita na ang papalit. Alas 12 pa lang ng tanghali. Pupunta sa opisina ng SP, yung papalit na SP kasama yung tropa niya at meron na silang minority resolution na magpapapalit na sila para at ipakita na yung pumirma na 13 na naging bagong minority, majority. Pero kahapon hindi. Kung napansin nyo sa Senado, hindi nagawa yung traditional way of informing na ipaalam doon sa nakaupo na Senate President na meron na akong 13 or majority na ang aking meron. Hindi nila ginawa yun, hindi sila pumunta sa office. Dapat alas 12 ng tanghali alam na nung SP. Kaya kung tingnan ninyo yung video, kahit na-replay yung video, nabigla si Tito Sen na merong resolution, na ipa-vacant ang lahat ng posisyon. Kasi traditionally, alam na niya dapat yon. Kaya ang nangyayari, siya nga mismo, bumababa na mismo doon bilang isang SP sa Senate President. Kasi sa tradition sa Senado, pinapaalam na yon by 12 o'clock noon, alam na dapat noon para pagdating ng 3 o'clock in the afternoon, at least naka-ready na lahat yon. At lahat ng ang dating majority in-inform na ng outgoing Senate President. At there are times pa nga na ang Senate President, outgoing Senate President, will nominate the incoming Senate President. Yun ang traditional way na dapat nangyari dapat. At kaya nga, naintindihan natin si 10K Senate President ngayon, Cayetano, na I'm sorry but we have to do it this way kasi hindi niya pwedeng ipakita na kasama doon si Bato de la Rosa sa pumirma. Kasi takot nga sila at alam ko na meron na rin talaga silang alam na may outstanding warrant of arrest, ICC warrant of arrest, si Senator Bato. However, ang dilema sa side ni SP Cayetano, gusto niya maging Senate President Gusto niya talaga maging Senate President kahapon. Kaya yung traditional way of informing the outgoing Senate President before 12 noon ng araw na yon, kasi pinapakita na dapat yon, hindi nila ginawa. Kaya nagsorry siya sa kanyang privilege speech. Nagsorry si Cayetano, SP Cayetano, now SP Cayetano, na I'm sorry na gagawin namin ito kasi hindi niya nagawang ipakita ang lista ng 13 or 14 ba yun na bagong mayorya kahapon na kasama si Senator Bato de la Rosa. So kasi kung kasama si Senator Bato de la Rosa, malalaman ngayon ng ibang senador na naandyan siya sa vicinity na kung saan may alam yung outgoing Senate President na may magsiserve ng warrant. Kuha nyo? Kasi ang close coordination ng NBI is naandun pa sa outgoing Senate President. Natuhog-tuhog nyo. Naitagpi-tagpi ninyo pangyayari. Ulitin ko. Pag merong Senate revamp, may kodita sa Senado, yung outgoing
Senate President is being informed already before 12 noon ng incoming Senate President. Ipapakita ang resolusyon na meron na siyang majority na nagsuporta sa kanya to oust the sitting Senate President. Kaya by 12 or 1 o'clock in the afternoon, before 3 na merong session, alam na nung the sitting SP, Senate President, na aalis na siya. And siya mismo mag-vacant nun. Yun ang tradisyon. In fact, yung boto niya doon sa kabila, yung boto nung incoming dito sa grupo niya. At ganun ang nangyari. At yun lang ang nanggawing traditional. Pero the traditional way of informing the sitting Senate President and to be the outgoing Senate President was not done kahapon. Hindi yun nangyari. Bakit? Kasi it will confirm na ang NBI negotiated with the Senate presidency of Senator Soto na they will be serving the warrant of arrest ng ICC. No? Kaya, meron yung, siyempre may leak talaga yon. It was nasa buong, sa Senado lang yan eh. So may leak talaga yon. So ang nangyari nun, ang ginawa nila sa tropa ngayon ng bagong mayorya, lalo lang ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi niya ginawa yung traditional way of informing that to be outgoing sa Senate President Tito Soto. Para hindi niya mapakita doon yung mga pumirma sa resolution na nandun kasama pumirma si Senator Bato de la Rosa, kasi malalaman ngayon ng sitting Senate President na si Tito Soto na naandun lang sa vicinity ngayon ng Senado si Senator Bato de la Rosa, in which yun ang coordinated subject ng NBI for ICC warrant of arrest. Kaya nagkahabulan. Sukamod si Bato. Kala ko ba protektahan na harapin, ipaserve mo ang warrant at dagan-dagan mo lagi ka. Mahirap isang salita nila, ay nagbitaw sila ng mga salita. Kagaya nun sa mga pulis, kaming bahala sa inyo. Gawin nyo yung mga utos, gawin yung executive order. Kaming mananagot. Ngayon, andyan na, panagutan nyo na. You're a lawmaker and you should not be a lawbreaker. Harapin mo yan, warrant of arrest na yan. Meron tayong Republic Act. It was already maganda talagang pagkagawa at pagkasabi ni Attorney Cayoso, former IBP President. Kaya, dapat malaman nyo yan. Hindi naman tayo mga law expert, but then, as per explanation ni Attorney Cayosa, the executive has the power to execute and to serve the ICC warrant of arrest kahit na nasa protected custody ka ba, kahit may resolution pa ang Senado na to protect and to na i-custodiya nila si Senator Bato de la Rosa. Which? Sino mangingibabaw? Resolution lang ng Senado o ang batas? Diba? Kung ganun pala, di gumawa lang tayo ng kahit ano-ano at gumawa tayo ng isang resolution, isang grupo para tawagin tayong may independent, sabi ni BP Sara, may independent daw ang Senado. Now, ano mangyari kay Bato? Pinahamak siya ni SP Peter Alan Cayetano no? Alam nila yan nung pa na may warrant na talaga galing. Kasi November pa yun ang warrant of arrest. It's more than 6 months nang wala si Bato, Senator Bato, hindi pumapasok. Kaya nga matagal siya hindi na pumapasok kasi ramdam na yun. At sumugal siya ngayon para lang maging SP si
Alan Peter Cayetano kahapon kasi alam nila na overwhelming ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte doon sa House of Representatives. Diyan mo makita, are they serving the Filipinos? No, of course. Sinugal nga niya, nagtago na siya for 6 months kasi alam niya yun na may outstanding warrant of arrest siya galing sa ICC. Though hindi lang nila ma-confirm. Kasi nanahimik talagang pinahahawakan talaga ng ICC at ng mga na may hawak na naging confidential talaga yung ICC warrant of arrest para kay Senator Bato. Nagtago na nga Pero because of the intention, dahil alam nila na overwhelming, mai-impeach talaga si VP Sara sa House of Representatives kahapon for the second time around, kailangan na nilang babago ang setup ng Senado. Kasi meron na ngang mga inilabas na mga comment si dating SP Soto na forthwith magko-convince sila once the articles of impeachment will be forwarded and will be received by the Senate. So, diba? Medyo alanganin na to. Now, eto na nga. Sumugal siya kahapon. Kasukamod, dagdagan man lagi siya di-serve ang warrant. Sabi na akong matubang. Diba? Drama pa dyan. Wrestling daw, di man di ay kay marathon man na yung hitabo. Sabi wrestling. Ang nangyari pala takbuhan man pala marathon. Joker ka rin, Senator Bato, ano? Sabi mo wrestling. Marathon man pala. Diba? Ngayon, okay, so nandun na. Ousted si SP Soto. Ngayon, ang bagong Senate President, si Alan Peter Cayetano. Dahil sa boto, isang boto ni Bato de la Rosa, Senator Bato, sugal yun. Sinugal niya yun for VP Sara para mabago lang yung mayorya at setup sa Senado. Now, hindi niya inisip yung risk niya, no? Na nagtago siya for more than 6 months. Nung nakita na nandun siya, unsealed ka agad. Di ba? In-unsealed ka agad ng ICC na meron nga talagang warrant of arrest para sa kanya. Ang nangyari kahapon, parang testing the water din kung meron ba talaga yun. Di ba? You have to take the risks. Nag-take sila ng risks. Successful sila, naging SP. Si Alan Peter Cayetano. We will talk about that later on. No, pag-usapan natin ulit yan kung bakit. Meron pa isang issue dyan. Meron pa isang pwede nating mahimay-himay. Punta muna tayo dito sa risk na ginawa ni Senator Bato. Nagtago siya for how many? More than 6 months. Kasi nakikiramdam siya kung talagang meron ba siyang warrant of arrest from ICC. Nung nakita siya, nung nalaman na confirm na nandun talaga siya, nung ousted na si SP Soto, so it happened. Meron talaga, nandun siya. Yung i-oust na nila. Now, takbuhan. Kaagad, inilabas and confirmed ng ICC, unsealed kaagad na meron talagang warrant of arrest. That was November 2025 pa na warrant of arrest. Na hindi lang talagang ginawang confidential and it was unsealed dahil kailangan muna ma-confirm at saan talaga ma-serve. Yun. Kahapon was actually the target talaga yun. Pinaka-target kahapon. Here we goes. Ito na ngayon. Now, ano mangyayari kay Senator Bato? Now there was confirmed and unsealed warrant of arrest from ICC for the case na malaki rin, pareho kay former President Digong.
Tanong, kagad silang gumawa ng resolution, yung mayorya, protektahan ang may warrant of arrest. Ganun ba yun? Ordinaryong tao, patay na. Pero pag senador, protektahan ba? Whether we like it or not, whether it is true, still pa suspetsado pa naman siya. Persons of interest pa naman siya. Pero, kailangan niyang panagutin at harapin yun. Same with us, ordinary people. Pag maging persons of interest kami, naharap din namin yun. Diba? Pero mahirap pag senador ka pala na ikaw yung kumakain at nagpapalaki ng tiyan mo galing sa buwis ng mga tao. Protektahan ka pa ng institusyon na ginagastusan ng buwis rin ng mga tao. Leche. Nakakatawa. So sad. So the Senate now is cuddling a criminal, more or less. Or a suspect or persons in isa sa mga suspitsado. Kasi may kaso may warrant of arrest. Pwede pala yun, mag-cuddle kayo dyan. No? And we do have a lot of laws for that. Refer nyo yan si Atty. Cayosa. Check nyo yung mga videos niya for you to understand. Maintindihan ninyo. Kasi ang interpretation ng iba, they would interpret it in their own excuse me, in favor of them, in favor doon sa kliyente nila. Look, ang petition nila sa Supreme Court until now was wala nang nilalabas sa Supreme Court because ang Supreme Court would not be like, kasi International Criminal Court is also a criminal court. Pareho ng MTC, RTC, Court of Appeals at Supreme Court. You cannot question how they did it. Pareho lang yung ginawa ng mga preliminaries. Pareho lang yung sistema, procedures and processes kung paano i-handle ng Supreme Court, ng Regional Trial Court, ng local court dito sa Pilipinas with regards to criminal charges. Pareho lang yung ginawa rin doon. After all, they are all courts. Diba? Ganun yun. And yung time na yun, yung mga statutes na yun, ay yung jurisdiction, it was already tackled na tapos na yung issue na yan Pwede nyo namang research yan. Huwag na natin pabalik-balik lang tayo. Balik-balik lang tayo sa usapan. Ngayon, ang pag-usapan natin, paano ngayon si Senator Bato de la Rosa? Hindi ba siya tinidor? Ginamit lang? Or nagpagamit siya? Dalawang purpose bakit siya nagpagamit. My own opinion. This is how I look at it. Nagpagamit siya na maging SP si Senate President Alan Peter Cayetano para magkaroon ng revamp sa Senado because the impeachment of Sara Duterte is coming. Right? So they're very much successful with it. Nagpagamit siya. Nagpagamit siya siguro to test the water kung talagang totoo ba yung mga naririnig niya na merong warrant of arrest from ICC. And it was proven, it was unsealed kahapon. Meron nga. Diba? Now, dahil nagpagamit siya, in return, nagkaroon ng resolution ang Senado na protektahan siya, protective custody. The question is, can a Senate resolution overpowers a local domestic and domestic law at international law? Yung Republic Act number 9851, no? Na inadapt na rin yun kagad na the international law or criminal court
ng ICC warrant of arrest, isi-serve na lang yun. Again, ulitin ko, check Attorney Cayusa para sa mga explanation with regards to Republic Act 9851 para maintindihan niyo. Hindi yung partisan interpretation na. Kasi si Attorney Cayusa is IBP president dati. And maganda at hindi siya partisan, wala siyang hindi siya inclined in any party. So, explanation niya is by the law, kung ganun talaga straightforward. Isa sa mga gumawa ng Philippine Constitution, mayakda. So, yun. So, i-check nyo na yun. Now, ano na ngayon si Bato? Okay lang ba siya dyan sa Senado? Kaya niya ba yun? Ha? Hindi kaya siya kakanta ng ganito? Saan na ba ang tropa? Nung nakaraan ang saya-saya, pa-high-five dito at may sa aman naroro. Dito ko, halos di makalayo. Anyari saan na sila? Dahil ba sa politika, pagkakaibigay na sira, gawa Lapag lang ng po kayo, yung kayo yung mga ano yan. magkaibang panigang suporta sa Follow ko kayo. So, eto na ngayon. Lapag pala sa mga Lodi, lapag kayo at ipapalo ko kayo mamaya. Of course, Socrates Cosip, thank you very much. Paano na ngayon si Senator Bato de la Rosa? Nag-surrender siya, nag-sakripisyo siya, naging SP si Peter Alan Cayetano, nabago ang setup sa Senado, pwede nilang maabangan ang impeachment ni Sara Duterte, Akyat. Paano siya ngayon? Na meron pala talaga siyang outstanding ICC warrant of arrests. Protektahan siya ngayon ng Senado? Mapoprotektahan ba siya? Ang executive pwedeng i-serve ang warrant through the law enforcement natin based sa Republic Act number 9851. Check Attorney Cayusa para sa mga explanation dyan. Alright? So ngayon ang mangyayari. Pinaliit tuloy ni Senator Bato de la Rosa yung mundo niya. Imbis nasa labas siya, medyo malawak-lawak pa yung nag-iikot-ikutan niya. Ngayon nasa Senado na lang siya. Would you believe na makaka-exit siya sa Senado without knowing, hindi malalaman ng NBI, ng CIDG, ng Law Enforcement Agency, and even the Interpol who will be na nandito sa Pilipinas? Hindi siya pwede makakalusod dyan. Lumiliit ang mundo niya. At pwedeng papasukin yan through an executive order na i-serve ang warrant of arrest para sa order ng ehekutibo. Order ng ehekutibo na i-serve na talaga yung warrant of arrest. You cannot require a local court because it was not stated on the law. Sa extradition meron. Pero with regards to International Criminal Court warrant of arrest and cases filed doon sa tribunal na yun, wala. Again, ulitin ko, kung partisan ang interpretation mo, you would lean on doon sa pabor sa'yo na interpretation. Pero kung tignan mo talaga na wala, hindi ka partisan, wala tayong magawa doon, pwede i-serve yun. And the executive can do it anytime they want to, ordering the law enforcement agency of the government for the government to surrender the subject person, lawmaker man siya. And of course, it's a challenge kay Senator Bato. Dapat
You're a lawmaker, you should not be a lawbreaker. You should set an example na kami mga ordinaryong tao hindi mag-seek ng refuge from anybody else kung meron mang mga ganyang pangyayari sa amin. Third, government funds and people's money should not be used in cuddling suspected criminals. Fourth, panindigan mo yung sinabi mo na kayo ang bahala sa mga pulis. Kung may kaso, kayo ang haharap. And here it goes now. Fifth, kung meron kayong magandang depensa, sinasabi nyo na wala, hindi kami, gawin nyo na. You're just prolonging the agony, Senator Bato. If you have been there, sana, 6 months ago, kung meron kang magandang depensa, you should be here home na. And hindi ka unta magkapak-kapal ng dinagandagan just to evade the National Bureau Investigation Agents kahapon. Tapos na sana yun. Doon sa ICC, kung hinarap mo yan last year. Diba? So better for you to surrender. Be a good example and be a Filipino as you are and be a uniformed personnel as you are. Kagaya nun. Ang lakas natin magyabang. Dati akong pulis, dati akong PNP. May integridad ako. May isang salita ako. And I serve the Filipinos. Now sir, do it. Show it. Kaya ipakita yung mga mananalitan yung ganyan. Tama na muna yung loko-lokohan. Tama na yung ping-pong, laro-laro. Alam na namin na, alam nyo siguro hindi namin alam yung mga laro. Habol na namin, kaya nga I am doing this, I'm explaining this. Kaya nga nagpapalabas ako ng aking mga ang aking mga pananaw. Kaya nilalabas ko kasi alam na namin, marami kami nag-uusap-usap kung ano yung mga possibilities. Kasi kahit na si Senator Peter Alan Cayetano, dalawang purpose niya. Senator SP Alan Peter Cayetano is hitting two birds in one stone. With one stone. And kahapon tinamaan niya yung isa, naging SP nga siya. On behalf sa pag-risk ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, Senator Bato de la Rosa is at risk and lumilit yung mundo niya na confine na lang siya dyan sa Senado and anytime he will be arrested. I tell you. Senator Bato de la Rosa will be arrested any time of the day. Any moment. Pwede siyang arestuhin. Kasi active at valid ang ICC warrant. Alright? So ngayon, ang two words ni Peter Cayetano, tinamaan niya kahapon, naging SP siya, nag-risk si Senator Bato de la Rosa. Okay? Para maging SP lang siya. The second is, balay natin, gusto siyang maging Vice President. Alright? Kasi the second impeachment that garnered 255 congressmen votes is pretty strong. Nakita naman natin, hindi nga nagawang mag-respond si VP Sara kasi mahirapan siyang maghanap kung paano niya kontra ebidensya ang mga ebidensyang inilatag. Hindi lang explanation kailangan doon. Kailangan ng resibo. No? So there is always a probability na ma-impeach si Sara Duterte. And one who will vote for the impeachment in the Senate, sa paningin ko, based on the evidence, pag malakas talaga ang facts and evidences to be presented, I see Peter Alan Cayetano. And
some of the members ng bagong mayorya ngayon. Why? Because malay natin, gusto ni SP Alan maging Vice President. Kasi pag na-impeach ang Vice President, the Senate President will take over as the Vice President. So pare-pareho mga personal interest pa rin yung mga ginagawa nila. Na ang magbe-benefit sila pa rin. Di ba? Senator Bato nag-risks for the benefit of the new majority and SP Alan Peter Cayetano. Yun. Ngayon, nag-risk din sila. Hindi lang nila alam na baka mamaya may hidden agenda si Peter Alan Cayetano. Alan Peter Cayetano, SP. Na kasi malakas yung ebidensya. Sumunod na sa proseso na gusto ng Korte Suprema. Ano pa? Diba? Pwedeng ma-impeach si Vice President Sara Duterte. O kaya pwedeng mag-resign para makatakbo ng pagka-presidente sa 2028 at ang papalit sa kanya, magiging Vice President muna si Alan Peter Cayetano for 2 years kasi nag-resign si VP Sara para hindi siya ma-impeach para makatakbo siya sa 2028 as president kasi nag-declare pa naman siya. Kakahiya naman, nag-declare ka tapos hindi ka pala pwede makatakbo kasi ma-impeach ka. So the Senate President will take over as the Vice President. So magkaroon siya ng 2 taon pa na maging Vice President and would eventually be the Vice President of resigned Vice President Sara Duterte sa 2028, di ba? Pwede. Magagawa pa ng senaryo bilang bagong Vice President si Alan Peter Cayetano. Peter Alan Cayetano, di ba? Kung mag-take over siya at kung mag-resign. Kasi pag sabi, Madam Vice President, malakas talaga, may impeach ka dito, you better resign para makatakbo ka pa sa 2028 as President. And ako as SP, I'll be sitting as the President, Vice President. So magkaroon pa ako ng 2 taon, magkaroon pa ako ng, may makakagawa pa ako ng makinaryas at pamamaraan to go against sa mga kalaban ni Inday Sara, resigned Vice President Inday Sara para sa presidential elections sa 2028 at ang tandem niya is yung nag-take over na Vice President for a couple of years na si SP Alan Peter Cayetano. May sense? Does it sound valid? Possible? Viable? May rason, di ba? May rason. Ang kawawa lang si Senator Bato de la Rosa kasi nag-risks. After all, maganda yung plano nila, talagang double, hitting 2 birds with 1 stone. Both for Sara Duterte, VP Sara Duterte, and for SP Alan Peter Cayetano. Pero ang kawawa ng sakripisyo, si Bato de la Rosa, because as he tested the water, nakita niya talaga na merong active and unsealed ICC warrant of arrest sa kanya. So ngayon, ang tulong nila dyan, gagamitin nilang influensya somewhere sa mga courts or whatever. It's theirs, pero hamon ko lang, dapat i-surrender nyo na yan. Tinuturuan nyo lang kami na mga ordinaryong tao to do and to look and follow the way you're doing, how to handle kung merong mga kaso at mga warrant of arrests. Tinuturuan yung mga ordinaryong tao to evade the law enforcers and justice. Tinuturuan yung mga tao na okay lang gumawa ng alleged crime because you can do this to evade accountability. Diba?
Pinapakita nyo yan eh. Tinuturo nyo sa amin. And we slowly learning it. Natututunan na namin paano yun. Whether we like it or not, double standard ang justice system ng Pilipinas. It's pretty obvious. Hindi pwedeng mag-deny ang judicial department. Ordinaryong tao, timbog ka kagad. Pero pag may pera, maraming proseso. Shame on you. And your victims are the one na nagpapasahod sa inyo ng mga nasa gobyerno. Kapal ng mga bayan. Surrender ka na ba to? Kawawa ka. Ikaw ang naging sacrificial lamb ng bagong mayorya ng Senado at naging sacrificial lamb para maging SP si Senate SP Peter Alan Cayetano at possible maging Vice President kasi may possibility na ma-impeach or mag-resign si Vice President Sara Duterte at magtatandem sila kasi mag-take over as Vice President ang Senate President. Kung mag-resign si Vice President Sara Duterte, I think there's a big possibility na mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 presidential election kasi nag-declared pa siya. And magiging tandem niya, siyempre parang naging incumbent Vice President niya, yung pumalit sa kanya nung nag-resign siya. 2 taon pa rin yun. Kahit pa paano, kagawa ka pa rin yun ng yan. Magagawa ka pa ng gimmick, kagawa ka pa ng 10K ulit, baka mamaya 50K na yung mangyayari. Laima. Malay. Ano na namang laro ang meron. Diba? Kaya, ito lang bantayan nyo. Habol na namin. Kung sa Bisaya, pagbukod na namuhay, klaro ng Stevie TV, Senator SP Alan Peter Cayetano, kung anong mga target at mga plano nyo, at mga possibilities. That is why I am sharing. Pag ko lang naman to eh. Opinion ko lang naman to eh. But there are possibilities. Pwede. I don't know if you'll agree with me. If these possibilities, these opinions are possible and viable, pwede kayong mangyayari. Mag-resign si VP Sara, mag-take over as Vice President ng SP na si SP Peter Alan Cayetano. Pag-resign, tatakbo pagka 2028 as President si resigned Vice President Sara Duterte. Ang katandem niya, si incumbent Vice President Peter Alan Cayetano. Yeah! Very nice. Very nice. There's a possibility. Kaya, ito yung ibigay ko sa inyo. Kung magre-resign si Vice President Sara Duterte para makatakbo siya ng presidente sa 2028, at kung mag-resign siya, maging Vice President si SP Peter Alan Cayetano, at sa pagka-2028 tandem si Inday Sara pati si SP and incumbent Vice President Peter Alan Cayetano, eto sa inyo. Manong nababalian ay mulat na mapanuri at di na mga sunod-sunuran. Ito ay mapapatunayan sa sunod na halalan. Magtatakbo, korup at doble karipalitan. Hoy, mga politikong trapo at bayaran, masyadong gapal at pabigat sa gayan. Tanggalan ng maskara upang makilala. Hindi ikaw, hindi ba yan kundi ay ininuna. Bumaba kayo, di kayo dapat ibinoto. Puro kayo kapitang tao, bayan ay nilaloko. Mga politikong trapo, bayan at karamdato. Hoy, hoy, bumaba ka kayo. Mga trapo, doble kara at korup. Taong bayang disimado, trapo ka nga.
safe ang para di halata na ba'y bakit biglang nagbago setup sa Senado. Ito ba'y panigurado sa katuparan ng plano. Ito mamasakra tayo ay siguradong tumopak. Pinaglalaruan lamang ng mga politikong swapan. Sabay naglilipatan, liderato ay pinalitan para maprotektahan kasamaan kahabahan. Sila lipat bagog, mayorya to minorya. Para di halata mag-abstain lang ang iba, hindi ang taong bayan kundi kanilang kasamaan. Puro mandadambong, magwanakaw at peso ang sinusulong. Kailan pa kaya taong bayan magkawala sa sistemang gawa ng mga politikong bugot? Pera ng bayan kinulimbat, pananagot ay di siniwala. Bakos tinatakpan at pilit pang itago at hugasan. Politiko, di na tayo narbabago. Sana tama na kayo ng kilat at ng maglaho. Uhos na ngalan ng mga santo, pati na si Yesu Cristo. Tuloy pa rin kayo pag nanasa'y walang preno. Bayan at hinubaran, tao ay nilapastanan. Mga diskarkeng trapo, kung ituhuli tumatakbo. O politiko, maiya naman kayo, ninyong nagdahin, pilit kayong bababain. Sila lipat pagod, mayorya ng minorya. Para di halata mag-abstain ang iba, hindi ang tao bayan kung kanilang kasamaan. So, yun, mga lodi, salamat. Pwede namang ulitin, review nyo ulit. Ating live ngayon. Usapan natin ang mga possibilities, ano nangyari, at anong mga posible, mga pananaw at kuro-kuro, may pwede matagpuan ito ang gawang naging vice-president, ang resign vice president at ang nag-recover ng SP naging vice president na si SP Alan Cayetano. Pwede ba? Ito'y haka-haka lang. Maraming salamat. At of course, check that. I-check nyo rin itong video sa ating YouTube channel, ang Probinsyano sa Manila. Maraming salamat po. Enjoy. Sa ito ba ito? Surrender na. Okay? Surrender na. Maraming salamat. Be a law maker, not a law